Matapos ang insidenteng yun, pilit na kinalimutan ni Angela ang nakita niya sa silid 206. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na siya tinatantanan ng presensya sa loob ng silid. Tuwing papasok siya sa paaralan, pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya. Kahit sa ibang bahagi ng campus, bigla na lang siyang makakarinig ng mahihinang bulong. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Isang gabi, habang gumagawa ng project sa bahay, biglang nag-blackout. Sa pagdilim ng paligid, nagkaroon ng kaunting liwanag mula sa cellphone niya. Sa screen, nagulat siya nang makita ang reflection ng isang estudyanteng nakatayo sa likod niya. Napalundag siya sa takot at napalingon. Walang tao. Pero nang bumalik siya sa cellphone screen, may nakasulat na sa ibabaw ng dokumento, "Balikan mo ako." Kinabukasan, kahit ayaw niyang bumalik sa silid 206, alam niyang wala nang ibang paraan para matapos ito. Dahil tapos na ang klase, naghintay siya hanggang halos wala ng tao sa eskwelahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng silid. Bukas ito. Sa loob, naroon na naman ang estudyante, nakayuko sa lamesa. Hawak pa rin ang duguang test paper. Pero sa pagkakataong ito, nang mapansin siya, hindi ito sumigaw. Pagkus, mahina itong lumingon kay Angela. Ang madugong mata nito, puno ng pagmamakaawa. "Tulungan mo ako." Nanginginig man sa takot, lumapit si Angela. Doon niya napansin ang pangalan sa test paper. Daniel Cruz. Bigla niyang naalala ang kwento ng mga guro. Si Daniel Cruz ang honor student na nasangkot sa isang eskandalo sa eskwelahan maraming taon na ang nakakalipas. Ibinagsak siya sa isang mahalagang pagsusulit matapos mapagbintangang nandaya. Sa matinding kahihiyan, hindi na siya pumasok kinabukasan. Ilang linggo pagkatapos noon, natagpuan siyang patay sa loob ng silid 206. Nagbigti gamit ng sinturon niya mismo. Muli siyang tumingin sa espiritu ni Daniel. Ngayon, hindi na ito mukhang nakakatakot. Mukha lang itong isang nawawalang bata na hindi makaalis. "Anong gusto mong gawin ko?" Tanong ni Angela. Itinuro ni Daniel ang test paper. Doon niya napansin ang isang nakasulat sa ibabang bahagi. Suriin ang sagot ni Bernardo Velasco. Napataas ang kilay ni Angela. Si Bernardo Velasco ang dating valedictorian noong panahon ni Daniel. Bigla niyang naisip, baka si Bernardo ang tunay na nandaya at si Daniel ang napagbintangan. Kinabukasan, nagsaliksik siya sa lumang records ng paaralan. Nakahanap siya ng lumang pagsusulit ni Bernardo at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Parehong-pareho ang sagot nila ni Daniel, pati ang mga maling grammar sa essay. Ibinunyag niya ito sa isa sa mga matatandang guro. At matapos ang ilang linggo, muling binuksan ng paaralan ng kaso. Lumabas sa investigasyon na si Bernardo nga ang tunay na nandaya. Ngunit dahil may mataas siyang koneksyon noon, si Daniel ang sinakripisyo upang mapanatili ang reputasyon ng paaralan. Matapos ang anunsyo, bumalik si Angela sa silid 206. Sa unang pagkakataon, tahimik ito. Nang silipin niya ang loob, wala na si Daniel. Nang isasara na niya ang pinto, may mahina siyang narinig. "Salamat." Simula noon, wala nang nakakakita ng aparisyon sa loob ng silid. Pero tuwing dumadaan si Angela sa silid 206, pakiramdam niya, may isang aninong nakatanaw sa kanya mula sa bintana. Hindi
hindi na naghahanap ng tulong, kundi nagpapasalamat.